Akala mo ba madali ang buhay noon sa lumang Maynila ng mga Kastila? Maraming nag-iisip na romantiko at makulay ang mga kalsada, na parang fiesta araw-araw, may mga bahay na bato, at simbahan na laging puno ng dasal. Pero kung titingnan mo ng mas malapitan, ang amoy bagoong sa bawat kanto, ang pawis na bumabakat sa katawan ng mga Indyo, at ang walang humpay na buwis na kailangan mong bayaran, mas mabilis ka pang sisuko kaysa makapagsabing kaya ko ito. Sa lungsod, ang mahirap ay lalong pinapahirap. Ang mga pribilehiyo ay para lamang sa iilang nakatira sa loob ng makapal na pader ng intramuros. Para sa karamihan, araw-araw ay isang siklo ng mabigat na trabaho, gutom, at pagkasupil. Ngayong gabi, samahan mo akong maglakad sa mga makikitid na eskinita ng Maynila noong panahon ng mga Kastila. Pumikit ka at makinig habang dahan-dahan nating muling binubuo ang kanilang mundong puno ng pawis, amoy, at paghihirap. At baka sa dulo, mapatanong ka, tatagal ka nga ba rito, o bibigay ka rin agad? Sa unang tingin, baka isipin mong simple lang ang buhay ng isang karaniwang Indyo sa lumang Maynila. Gigising ng maaga, kakain, magtatrabaho, at uuwi para matulog. Pero hindi ganoon kasimple ang lahat. Ang bawat araw ay mabigat, pisikal, emosyonal, at espiritual. Sa pagmulat pa lang ng mata, ramdam mo na ang init ng araw na tila apoy, at bago ka pa makapag-inat ng katawan, naroon na agad ang mga utos ng enkomendero o ng praile. Pagsikat ng araw, maririnig na ang tilaok ng mga manok at ang pagbukas ng mga kawayan na pintuan ng mga bahay kubo. Ang bawat pamilya ay naghahanda sa kanilang gawain, ang ama ay tungo sa bukid o sa paggawa ng polo e serbisyo. Ang inay maghahanda ng konting pagkain, karaniwan ay kanin na hinaluan ng kaunting tuyo kung may tira, at ang mga batay aalalay sa gawaing bahay. Ngunit madalas, wala talagang sapat na pagkain. Ang polo e serbisyo ay isang sapilitang paggawa na ipinapataw sa mga kalalakihan. Sa Maynila, maaari itong pagbubuhat ng troso mula kagubatan papunta sa lungsod para sa pagtatayo ng simbahan o gusali. Minsan, pagtatrabaho sa daungan upang magbuhat ng mga kalakal mula galyon. Walang sahod, walang pasasalamat. Kung minsan, bigas lang ang kapalit, at kung hindi ka makapagtrabaho, multa o parusa ang haharapin mo. Pagkatapos ng mahabang oras ng paggawa, uuwi ang isang Indyo ngunit wala ring kasiguraduhan kung may kakainin ang pamilya. May buwis pa na kailangang bayaran, tribute para sa hari, tribute para sa simbahan, at tribute para sa mga lokal na pinuno. Ang perang hindi mo hawak ay tila lumilipad palayo bago mo pa mahawakan. Kung minsan, palay ang iniaabot bilang buwis. Ngunit kung kaunti ang ani, wala nang matitira para sa pamilya. Kaya't makikita mo ang isang pamilya na nakaupo sa paligid ng palayok, naghihintay ng pagkain, ngunit sa pagbukas nito'y usok lang ang lalabas. Sa mga kalsada ng Maynila, makikitid at puno ng putik kapag umulan. Ang amoy ay hindi maitatanggi, bagoong, pawis, at hayop na naglalakad. Ang mga Indyo ay sanay dito, ngunit para sa isang bagong dating, ito ay tila nakakasulasok. Minsan, may makikitang Indyo na nagbebenta ng kaunting isda o gulay sa tabi ng daan. Ang isa'y nakaupo sa sahig, pagod na pagod, habang may mga Kastila na dumaraan sakay ng kalisa, hindi man lang tumitingin sa kanila. Ang pagkakaiba ng mga uri ng tao ay nakaukit mismo sa mga kalsada, ang mahirap na kalublob sa putik, ang mayaman na kataas sa kalisa. Sa pagtatapos ng araw, halos walang natitirang lakas ang isang Indyo. Ang katawan ay sugatan,
Ang balat sunog sa araw, at ang kaluluwa ay tila piniga ng walang humpay na gawain. Ang tanging aliw ay ang pagsasama ng pamilya sa gabi, minsan may sabayang kwento o kantahan, kahit wala mang pagkain. Ngunit kahit sa katahimikan ng gabi, ramdam mo pa rin ang bigat ng kinabukasan. Bukas, pareho lang ulit, trabaho, pawis, buwis, gutom. Ang mga pangarap ay naitataboy ng katotohanang wala kang kapangyarihan. Ganito ang araw-araw ng isang Indyo. Hindi makaligtas sa pawis, hindi makaiwas sa buwis, at hindi makapagsabing akin ang sarili kong buhay. Kung iniisip mong madali lang ito, maglakad ka muna ng isang araw sa kanilang mga yapak, at baka hindi ka na tumagal hanggang gabi. Sa kasaysayan ng Pilipinas, laging may mga kwento ng paglaban, mga sandaling piniling itaas ang sandata kaysa yumuko sa pang-aapi. Isa sa mga pinakakilalang kwento ng pag-aalsa ay ang kay Diego at Gabriela Silang. Ngunit bago natin lagumin ito sa isang romantikong larawan ng kabayanihan, balikan muna natin ang realidad ng kanilang panahon. Ang kanilang laban ay hindi basta pelikulang puno ng drama at bayani, kundi isang kwento ng pagod, pag-asa, pagtataksil, at sakripisyo. Si Diego Silang ay isang karaniwang tao mula sa Ilocos, na naging kilala dahil sa kanyang kakayahang makipagkalakalan at pakikihalubilo sa mga Kastila. Ngunit tulad ng karamihan, ramdam niya rin ang bigat ng buwis at pang-aapi. Sa kanyang puso, unti-unting namuo ang galit at pagnanais ng pagbabago. Ang mga Indyo sa Ilocos ay hindi naiiba sa mga nasa Maynila, pawis, gutom, at panggigipit ang kanilang araw-araw. Sa mga pulong barong-barong ng Ilocos, pinag-uusapan ng mga tao ang hirap ng polo e serbisyo, ang walang katapusang buwis, at ang kawalan ng katarungan. Habang ang mga Kastila ay nakaupo sa kanilang mga mansyon, may mga Indyo namang halos walang maisuot kundi lumang bahag at pinagtagpi-tagping damit. Noong 1762, pumasok ang mga Ingles sa Maynila bilang bahagi ng kanilang digmaan laban sa Espanya. Nayanig ang buong kapuluan. Sa kaguluhang ito, nakita ni Diego ang pagkakataon. Kung makikipag-alyansa sila sa mga Ingles, maaaring mabigyan sila ng lakas upang tuluyang maalis ang mga Kastila. Sa isip ni Diego, ito na ang simula ng tunay na kalayaan ng kanyang mga kababayan. Nagtipon siya ng mga taga-Ilocos at nagsimulang ipahayag ang kanyang layunin. Hindi tayo isinilang para alapinin, sigaw niya sa madilim na gabi. Ang mga tao'y nakinig, at unti-unti, nadala sila ng kanyang sigasig. Ang mga tao'y nagpasya, panahon na para kumilos. Mabilis kumalat ang balita ng kanilang pag-aalsa. Ang mga tao, sawang-sawa na sa pang-aapi, ay nagdala ng kanilang mga gamit bilang armas. Sa mga kalsada ng Ilocos, makikita ang mga Indyo na may hawak na sibat na gawa lang sa kahoy, at kalasag na hinugot mula sa mga tabla ng kanilang bahay. Ang kanilang lakas ay hindi nakasalalay sa armas kundi sa dami at sa galit na naipon sa kanilang dibdib. Ngunit hindi basta natakot ang mga Kastila. Agad silang naghanda ng kanilang mga sundalo, dala ang baril at espada. Sa unang salpukan, ang mga Indyo ay nagpakita ng tapang. Ngunit ang tapang lang ba ay sapat laban sa bala? Hindi laging ganoon. Maraming Indyo ang nalagasan, ngunit tumindig muli ang ilan. Ang laban ay hindi lamang laban ng armas kundi laban ng kalooban. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pag-aalsa, hindi laging nananatili ang pagkakaisa. Ang mga Kastila, marunong sa larangan ng politika at panlilinlang, ay gumamit ng mga traidor upang patumbahin si Diego. Sa isang gabing dapat sanay ordinaryo,
Isang bala ang sumalubong kay Diego mula sa isang taong inaakala niyang kakampi. Bumagsak si Diego, at kasabay ng kanyang pagbagsak, tila gumuho rin ang pag-asa ng marami. Ang lider na kanilang inaasahan ay wala na. Ngunit dito pumapasok ang tunay na bigat ng kanilang kwento, sapagkat mula sa abo ng pagkamatay ni Diego, may isa pang tumindig. Si Gabriela Silang, asawa ni Diego, ay hindi pumayag na mabaon sa katahimikan ang sakripisyo ng kanyang asawa. Sa halip, siya mismo ang pumalit bilang pinuno ng pag-aalsa. Isang babae na tumindig sa gitna ng mga lalaki, at nagpakita na ang tapang ay hindi limitado sa kasarian. Sakay ng kanyang kabayo, hawak ang espada, ipinakita ni Gabriela na ang laban ay magpapatuloy. Sa kanyang liderato, ang mga tao'y muling nabuhayan ng loob. Para silang nakakita ng bagong pag-asa sa kanyang matalim na paningin at matatag na pananalita. Ngunit gaano man katatag, ang kapangyarihan ng Kastila ay napakalakas. Sa dulo, nahuli si Gabriela. Ang kanyang tapang ay hindi nakaligtas sa baril at espada ng mga Kastila. Siya ay binitay, isang nakakatakot na paalala ng kung paano pinaparusahan ang mga nagtatangkang mag-alsa. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi natapos sa lubid na iyon. Ang kanyang pangalan ay nanatili, bumabalik sa bawat henerasyon bilang paalala na kahit sa gitna ng pang-aapi, may mga taong handang tumindig. Ganito nagtapos ang pag-aalsa ni Diego at Gabriela Silang, sa dugo, sa pawis, at sa luha. Ngunit hindi ito kabiguan lamang. Ito ay naging binhi ng mas malaking kamalayan, na kahit gaano katibay ang tanikala ng kolonyalismo, laging may susubok na kumalas. Ang kwento nila'y patunay na kahit sa mga pinakamadilim na panahon, may mga pusong handang lumaban. Kung may isang simbolo ng kalakalan, kayamanan, at panganib noong panahon ng Kastila sa Pilipinas, iyon ay ang tinatawag na Manila Galleons. Sa mahigit 200 taon, ang mga higanteng barkong ito ang nag-ugnay sa Maynila at Acapulco, nagdala ng pilak mula sa Mexico, at nagbuhos ng ginto, seda, at mga pangarap pabalik sa Espanya. Ngunit kasabay ng kayamanan ay mga lihim na nakatago sa ilalim ng dagat, mga kwento ng bagyo, pirata, at mga kayamanang hindi kailanman nakita muli. Noong 1565, nagsimula ang rutang tinawag na galleon trade. Taon-taon, isang dambuhalang barko mula sa Maynila ang pupunta sa Acapulco, sakay ang mga kalakal ng Asya, seda mula China, porselana, pampalasa, at iba pa. Kapalit nito'y toneladang pilak na magpapalakas sa kalakalan ng Espanya. Ang rutang ito ay hindi lamang komersyo, ito ang nag-uugnay sa dalawang panig ng mundo. Ngunit sa bawat paglalayag, nakasalalay ang buhay ng daan-daang tao. Ang mga Indio, sa pilitang ginawang manggagawa, ay nagtatrabaho sa pag-ayos ng barko at pagbubuhat ng mga kalakal. Hindi madali ang biyahe. Mahigit 6 na buwan ang tinatagal ng paglalayag. Sa loob ng barko, siksikan ang mga tao, sundalo, fraile, negosyante, at mga utosang Indio. Walang sapat na pagkain, at ang tubig ay mabilis na nasisira. Marami ang nagkakasakit ng scurvy, at ang iba'y hindi na nakauuwi. Kung minsan, sa gitna ng dagat, bigla na lang darating ang bagyo. Ang alon ay tila pader na handang lamunin ang buong barko. Ang mga layag ay napupunit, at ang mga tao'y nagsisigawan, nagdarasal na lamang para sa kaligtasan. Hindi lang kalikasan ang kalaban. May mga pirata na naghihintay sa bawat paglalayag. Ang ilan ay Inchik, ang iba'y Olandes o Ingles, naghihintay ng pagkakataong salakayin ang barko na puno ng kayamanan. Kapag sinalakay,
madalas walang laban ang galyon. Ang mga Indio na nasa barko'y walang sandata kundi sariling kamay, habang ang mga pirata ay may kanyon at espada. Sa isang iglap, ang kayamanang dala ng galyon ay nagiging gantimpala ng mga pirata. Ang mga kwento ng mga multong mandaragat na sumusunod sa barko ay nagsimulang lumaganap, parang mga kaluluwa ng nalunod na humihingi ng hustisya. Sa kasaysayan ng kalakalan, higit 30 galonyon ang nalunod o nasira sa dagat. Ang iba'y nahuli ng mga kaaway, ngunit marami hindi na nakarating. Ang mga barkong ito'y puno ng kayamanang hanggang ngayon ay nananatiling nasa ilalim ng dagat. Isipin mo na lang, mga baol ng ginto, porselana, at mahalagang dokumento na nakahimlay sa kailaliman ng karagatan. Ang ilan ay natagpuan ng mga modernong treasure hunters, ngunit karamihan ay nananatiling misteryo. Ngunit sa gitna ng kayamanang ito, sino ang nakinabang? Hindi ang mga Indio. Sila'y nagtrabaho hanggang mamatay, nagbuhat ng kargamento, at tumulong sa paglalayag. Maraming namatay sa gitna ng dagat, at ang kanilang mga katawan ay inihagis na lamang sa dagat na parang basura. Ang kanilang pangalan ay hindi nakatala sa mga tala ng Espanya. Sa halip, ang galyon ay laging inaalala para sa kayamanan, hindi para sa pawis ng mga taong nagpasa nito. Noong 1815, nagwakas ang galleon trade. Ang huling barko, ang Magallanes, ay naglayag mula Maynila patungong Acapulco. Pagkatapos nito, natapos ang higit 2 siglo ng rutang nag-ugnay sa Asya at Amerika. Ngunit iniwan nito ang mga sugat at alaala, mga pamilyang naulila, mga kayamanang nawala, at mga Indio na nagdusa. Ngayon, kapag tinitingnan natin ang dagat ng Pilipinas, mahirap hindi isipin na sa ilalim nito'y may mga kwento pa ring natutulog, mga baul na puno ng yaman at multo ng nakaraan. Ang mga Manila galleons ay hindi lamang barko ng kalakalan, sila'y mga barkong may dalang lihim. Sa bawat alon, may nawalang buhay. Sa bawat paglalayag, may kayamanang nalunod. Sa bawat pagtatapos, may alaala ng pawis at dugo ng mga Indio. Kaya kapag marinig mo muli ang tungkol sa galleon trade, alalahanin mong hindi ito basta kasaysayan ng ginto at pilak, kundi kwento rin ng sakripisyo at pagkawala. Kung ang mga Indio ay namuhay sa pawis at gutom sa labas ng pader, ibang-iba naman ang realidad sa loob ng Intramuros. Dito, sa gitna ng makakapal na bato at bantay na sundalo, nakatayo ang mga bahay na bato ng mga Kastila. Ang kanilang araw-araw ay parang ibang mundo, may alak, musika, sayawan, at marangyang pagkain. Ngunit sa kabila ng kasayahang ito, may nakatagong yabang, takot, at pagkakahiwalay. Sa loob ng Intramuros, ang mga bahay ay gawa sa bato at kahoy, may malalaking bintana at kapis shells na kumikislap kapag tinamaan ng araw. Sa ibaba, bato at tindahan, sa itaas, maluluwag na sala na may mamahaling kasangkapan. Ang mga may-ari, mga peninsulares at insulares, ay nakasuot ng mag-agarang damit, at parang hindi naaabot ng hirap ng mundo sa labas. Sa gabi, ang mga bahay na ito ay napupuno ng tugtugin. May mga biyolin, gitara, at kanta na dumadaloy mula sa malalaking bintana. Ang mga kababaihan ay nakasuot ng bisteda, at ang mga kalalakihan naman ay nakadamit Europeo. Habang ang mga Indio sa labas ay nagpapasa ng buwis at trabaho, ang mga nasa loob ng Intramuros ay umiikot sa musika at alak. Hindi matatawaran ang kanilang pagkain, tinapay, karne, keso, at alak na galing pa sa Europa. May mga mesa na puno ng plato at mga pinggan na porselana. Sa bawat kainan,
Tila pista, samantalang sa labas ng pader, ang mga Indyo'y kumakain ng kanin na may bagoong o asin lamang. Ang pagkakaiba ng dalawang mundo ay kitang-kita sa bawat kutsara. Hindi lamang tahanan ng mga Kastila ang nasa loob ng Intramuros. Naroon din ang mga simbahan, malalaki at magagarbo. Ang mga praile, may kapangyarihan hindi lamang sa relihiyon kundi sa politika. Ang kanilang mga tinig ang sinusunod, at ang kanilang mga desisyon ay batas. Sa bawat misa, ang mga tao'y nakaluhod, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga nakatayo sa altar. Ngunit kahit magarbo ang kanilang buhay, hindi rin sila ligtas sa takot. Ang makakapal na pader ng Intramuros ay itinayo hindi lang para protektahan laban sa pirata kundi para rin itago ang takot ng mga Kastila sa mga Indyo. Sa bawat tarangkahan, may sundalong Kastila na nagbabantay, nakatingin sa bawat papasok at palabas. Ang mga Indyo ay hindi basta makapasok, kailangan ng pahintulot, at kung minsan, pinapagalitan o pinapahirapan pa bago payagang makatawid. Para bang ang pader ay hindi lamang gawa sa bato, kundi gawa rin sa ideya ng pagkakahati, ang nasa loob at ang nasa labas, ang makapangyarihan at ang pinagsasamantalahan. Sa huli, ang Intramuros ay parang isla sa loob ng lungsod, isang hiwalay na kaharian kung saan hindi ramdam ang gutom, pawis, at pagod ng karamihan. Ngunit sa mismong halakhak at sayawan, may halong kaba, alam nilang kung sakaling bumangon ang bayan sa labas ng pader, hindi sila ligtas. At iyon ang pinakamalaking lihim ng Intramuros, sa kabila ng kanilang kayamanan at kapangyarihan, sila rin ay nabubuhay sa takot. Ganito ang buhay ng mga Kastila sa Intramuros, marangya, magarbo, ngunit hiwalay sa realidad ng bayan. Sa labas, pawis at gutom. Sa loob, alak at musika. Ngunit ang pader na naghati sa kanila ay hindi panghabang buhay. Sa kalaunan, ang kapangyarihang itinayo nila sa bato ay gumuho rin sa bugso ng kasaysayan. At tapos na ang ating paglalakbay sa lumang Maynila ng mga Kastila. Sa mga araw ng Indyo na puno ng pawis at buwis, sa pag-aalsa ni na Diego at Gabriela Silang, sa mga galyo na naglayag at nalunod, at sa marangyang buhay ng mga Kastila sa Intramuros, lahat ito'y bahagi ng kasaysayan na madalas nalilimutan. Kung iisipin mo, mahirap talagang tumagal sa ganoong panahon. Amoy bagoong sa kalsada, gutom sa hapag, bala at pagtataksil sa digmaan, bagyo at pirata sa dagat, at pader na naghahati sa bawat tao. Ngunit sa lahat ng iyon, may natirang aral. Kahit gaano kabigat ang panahon, laging may tao na tatayo, lalaban, at mabubuhay para ikwento ito. Kaya ngayong humihigi ka at nakikinig, isara mo ang iyong mga mata. Ang mga yapak ng kasaysayan ay bumabalik bilang mga anino, at unti-unti silang nagiging mga bituin sa langit. Sa dulo ng lahat, hindi ang hirap o kayamanan ang natatandaan, kundi ang tibay ng loob ng mga taong dumaan.